Ginamit din nila, mga kapatid. Ginamit din nila. Pakinggan muna natin. Ito pala. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pagsamba nila, yung kanilang misa. Yun palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia. Mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. At sa pagkataong ito, mayroon na naman tatalakayin naman sa isa sa mga panloloko ng The Revealers, kung saan ay kanilang ginamit ang Aklat Katoliko na ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta ng protestante, kung saan may binasa sila na ayon daw sa naturang aklat, sinabi daw ng pare na hindi daw mababasa sa Biblia ang misa, ang pananalitang misa. Wala daw sa Biblia. Totoo ba na wala sa Biblia ang pananalitang misa? O wala ang misa sa Biblia? Kasi kung salita lang, andun naman ang sentido, nandun pa rin. Kahit nasabihin natin hindi mabasa ang salita, pero ang sentido ay nandoon, ganun pa rin yun. The same pa rin na nandoon sa Biblia. Kasi kapag sinabi nilang na wala, dahil lamang sa reason na wala silang nabasa letra por letra na salitang misa, ang tawag naman dyan ay argument from silence fallacy. Kaya sa mga bago pa po sa aking channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At malamang nagtataka kayo, bakit ba medyo may pagka-echo na yung aking boses? Yun ay dahil wala na gaanong gamit ang loob ng studio dahil hinakot na po papunta sa labas. Ibig sabihin, panahon na para mag-backwait ako sa lugar na ito. Kaya hindi ako nakapag-live sa kaninang umaga. Yun ay dahil sa packing na kami, packing na. Kaya, wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ginamit din nila, mga kapatid. Ginamit din nila. Pakinggan muna natin. Ito pala. Dito po sa aklat na pinakilala na namin kanina, sa aklat na ito, ang Iglesia ni Cristo, iba't ibang sekta protestante, sinulat po ng isang pare sa pahina 83, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yan pa naman ang pagsamba nila, yung kanilang misa. Yun palang pananalitang misa, ano pong inamin nila? Wala sa Biblia. Sa mga hindi na naman aral ng Biblia. Yan, mga kapatid, no? Kaya pinalaki natin dito, yun lang ang binasa nila. Ang binasa nila na ang pananalitang misa ay hindi galing sa Biblia. Pero alam nyo ba, hindi yan pahayag ng pare. Sabi ko na nga ba eh. May hokus-pokus ang ginawa dito yung The Revealers eh. Hindi pala pahayag ng pare yun. Pahayag pala yun ng ministro ni Manalo na kinote ng pare upang mapagbatayan ng mga Katoliko magbabasa kung ano ang argumento ng mga ministro ni Manalo. Sabi ko na nga ba eh. May something wrong sa mga ginagawa ng The Revealers eh. At ako'y naniniwala na bago nila ilagay yan sa screen, ay nabasa nila ng buo ang naturang babasahin. Alam nila kung ano yung puputulin, saan sila magsisimula, at saan din puputulin. Para magmukhang
Inaamin daw ng paring Katoliko na ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Ngayon, ating ibisto kung paano yan nalaman at nabuking ang kalokohan na yan ng mga The Revealers. Alam nyo ba? Di yan pahayag ng pare. Tulad sa ini-expose natin, kotisyon yan. Galing sa aral ng mga ministro ni Felix Manalo. Okay. Binasa nila ang pahina 83. Simulan muna natin sa pahina 82. Ito po ang pahina 82, mga kapatid. Mapansin ninyo. Dito, tinalakay ng pare na ano ang objection ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa pahina 82. Makita ninyo na binanggit dito kung ano ang panindigan ng mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At kaya, balikan natin ang kanilang binasa sa pahina 83. Ito na mabasa, mga kapatid. Sinabi rin nila na ang misa ay hindi matagtagpuan sa Biblia. O, yun. Yun ang binasa nila. Ito'y hindi totoo. So, imagine, walang takot itong mga mangangaral sa Iglesia ni Cristo na nakahawak lang sa aklat na ito, sinabing inamin ng paring Katoliko na ang misa ay hindi galing sa Biblia. Inamin ba? Di ba malinaw? Sinabing, eto'y hindi totoo. Tingnan mo itong The Revealers na ito. Ang kapal talaga ng mukha. Ang kapal ng mukha. Tawagin sa inyong The Revealers. Ha? Kayong nire-reveal dito eh. Hindi pala pahayag ng pare yun eh. Pahayag pala yun ng ministro, no? Ang pahayag ng pare, hindi to totoo. Straight to the point. Napakasinungaling talaga ng The Revealers, ano? Talagang pinutol. Pinutol talaga. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya ng The Revealers na yan. Hindi kayo nahihiya? Kayo ang nire-reveal, ang kalokohan nyo, nire-reveal? Nagpapatawa kayong The Revealers, kayo ang nire-reveal dito, mga manloloko kayo? Ha? Mga manloloko kayo? Tingnan nyo ang ginagawa ninyo. Ha? Nagpapakilala kayong sa Diyos? Mga manloloko kayo, mga host dyan? Ba't nyo pinutol? Yan ang reason. Kaya ayaw namin sa inyo kasi pinuputol nyo iniiba ang sentido. Ngayon, alam nyo naman ang sentido eh. Alam nyo nakasulat eh. Kasi may libro kayo eh. Ba't nyo sinasadyang putulin? Alam nyo ba ang ginagawa ninyo? Ang ginagawa ninyo is fallacy of context to me. Hindi kayo kinikilabutan yan? Ha? Mga walang iya kayo, mga The Revealers, di kayo kinikilabutan sa ginagawa ninyo? Sinasadya niyong putulin para baluktutin. Tapos sasabihin niyo sa mga tao, inaamin ng paring Katoliko? Ang sabi ng paring Katoliko, hindi yan totoo. Bakit? Kasi yan ang claim ng mga ministro ninyo. Ha? Yan ang claim ng mga ministro ninyo. Ang sabi ng pare, hindi yan totoo. Tapos sasabihin nyo, ang pare ang umaamin, kalokohan talaga kayo. Mga The Revealers, hindi nahihiya. Kayo ang nire-reveal dito, mga manloloko kayo. Galing yan sa kanila. So napansin ninyo, mga kapatid, paano nila pinagchap-chap at yung mga Katoliko na nahikayat nila, biktima sa ganitong uri na pangangaral nila.
Yan. Yan ang batayan ko na lahat ng mga nahikayat ng The Revealers dinaan sa panluloko. Lahat ng mga napalipat sa samahan ninyo, ha? Niloko nyo lahat. Hindi pala yan ang pahayag ng pare, kundi kinote lang ng pare. Gaya ng pag-quote ninyo sa mga Bible scholar, nilalagay nyo sa inyong pasugo, it doesn't follow Bible scholar kayo. Hindi porket kinote nyo ang sinabi ng Bible scholar, kayo nang nagpahayag nun. Kinote nyo lang as reference. Tapos sa pag-quote ninyo, ipalilitaw ninyo na yan ay pahayag ng mismong nag-quote. Napakawalang hiya. Napakawalang hiya talaga ng The Revealers. Ano? Ang sarap ibisto yung kanilang panloloko. Ito yung matindi dito. Alam nila mali ang ginagawa nila. Alam nilang mali ang ginagawa nila pero sinasadya pa rin. Alam niyo ano parusa dyan? Sinasadya pa rin nila eh. Alam nilang mali. Alam nilang hindi yan ang nakalagay eh. Kasi may aklat eh. Okay lang sana kung sabihin nila na kanilang kinote lang sa kanilang pasugo. Yung nakalagay sa kanilang pasugo. Pero imposible. May libro sila eh. Imposible. Alam nyo, kung ako dyan, yan ang karugtong, alam nyo, hindi ko na gagamitin yan eh. Hindi ko na gagamitin yan kasi alam ko kung anong sentido. Alam ko kung anong ginagawa. Kung alam kong mali, ba't ko pa gagawin? Pero sila talagang enjoy na enjoy. Sabihin mo, akalain nyo, hindi kayo kinikilabutan. Nagpapakilala kayong na ginagawa nyo to sa larangan ng katotohanan, pero pawang kasinungalingan. Pinagchachap-chap nyo. Okay, so yan na lang muna saglit ang ating tampok sa oras na ito. Abangan nyo po bukas ang mga karugtong ng pambubuking natin sa The Revealers. The Revealers daw. Pero dito, sila ang nire-reveal. Ito po si John Do Alabado. Sasabi po sa inyo, maraming salamat po. And kita-kits po ulit tayo. Ito lamang sa another episode ng Straight to the Point. Paalam.